Hey, God's morning po mga kapatid. Again, dito sa ating daily devotion. Tayo po ay dito sa ating God's morning. Muli tayo po ay dadako sa ngayon pong araw ng Friday, August 8, 2025. Muli tayo dadako sa salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po tayo ay tutungo sa Matthew 16 verse 24. Tayo po ay muli ay sa ating pananalangin at ating pagsisimula at pagbabasa ng talata. Tayo po isasamahan ng aking partner at pamagatan po natin nga pala ito na the path of true discipleship, lose to win. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Matthew 16 verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kagalingan. Humingi po ako ng kagalingan para sa akin, sa sakit ng aking lalamunan, Panginoon, sa aking ubo. At ganun din po sa mga taong makakarinig ng iyong mga salita na nagsasuffer, dumadanas ng sakit sa kanilang katawan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magpapagaling sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, sa aming matututunan ngayong araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, knowledge at wisdom upang maintindihan namin, maunawaan namin ang gusto mo sabihin sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat na ibibigay mo sa bawat isa sa amin at kalakasan ng katawan at proteksyon na ipagkakaloob mo sa bawat isa. At sa aming mga kanya-kanyang gagawin, Panginoon, pangunahan mo po kami sa aming mga trabaho. Ikaw po manguna sa aming pagsasalita, sa aming mga iniisip at sa aming mga ginagawa. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. At sa ating talakayan ngayon, parang sabi nga, ano nga ba itong the path of true discipleship na ito? Lose to win. Kinakailangan mong matalo para manalo. At sa ating talakayang ito ay nagpapakita sa atin ang isang, sabi nga doon, basahin ko ulit sa Amplified Version. Sabi doon, then Jesus said to his disciple, if anyone wishes to follow me, as a disciple of Jesus Christ, he must deny himself. Set aside, sabi doon, set aside self-interest and take up his cross. Ibig sabihin po nung take up his cross is expressing a willingness to endure whatever may come. And follow me, sabi doon ating Panginoon. Believing in Jesus Christ, conforming to his example in living, and if needed be, suffering or perhaps denying because of faith sa ating Panginoon. Sabi, ano ba itong lose to win na ito? Sa konteksto po ng ating binasang talata, sa ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng mahalagang mensahe sa kanyang mga disciple. At sa ating ngayon bilang mga disciple ng ating Panginoong Kristo, sinabi niya doon sa talatang iyon, at narinig din po natin na ang sino mang nais sumunod sa kanya ay dapat i-deny ang sarili. Sabi nga, iwan ang mga sariling interes. Yung deny na word, sabi nga po sa Greek word niyan is aporneomai. Ang salitang ito ay nangangahulugang tanggihan o iwanan. Sa konteksto ng talata, ang pag-deny ay hindi lamang simpleng pagtanggi sa mga bagay, kundi ang pagkakaroon ng desisyon na talikuran ang sariling interes at mga pansariling hangarin. At sabi nga,
kapag sinabi, no, ng ating Panginoong Sus na dapat natin i-deny ang ating sarili, ibig sabihin nito ay dapat tayong maging handa na ilagay ang kanyang mga layunin, no, sa ating sabi nga ay priorities. Lagay natin dito sa unahan ng ating mga priorities, no. Ito yung sabi nga ay unahan ng ating mga personal ambisyon, no. Sabi nga, ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggi sa mga bagay na maaaring magpahina sa ating relasyon sa Diyos. No? Ang pag-deny at ng isa pong mahalagang hakbang sa pagtanggap ng mas mataas na tawag ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At sabi nga, ay dito pinapakita ang pagiging disciple o disipulo ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang tungkol sa sariling kapakanan o kasiyahan. Sa halip, ito po ay tungkol sa paglalagay ng ating sarili sa Diyos, no? At ang paglalagay ng ating layunin, no, sa ating buhay, na sabi nga yung layunin dati natin, mga personal interest natin, ay napapalitan ito ng kaugnayan. Ito ba yung kapuri-puri sa ating Panginoon? Ito ba ay magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon? So, sabi nga, ito po ay nangangahulugan ng pagiging handa sa mga pagsubok at sakripisyo para sa ating pananampalataya. No, isang mahalagang aspeto ng talatang ito po ay ang idea ng losing to win. Kaya nga po yan yung ating pamagat, na sa simpleng salita, kapag po tayo ay nagbigay ng ating sarili o ibinigay natin yung ating mga layunin para sa Diyos, doon natin natatagpuan ang tunay na buhay at kasiyahan. Diba? Parang ganito lang yan eh. Diba? Masarap bumarkada. No? Pero yung bambarkada natin na kasama natin ay nagbibigay sa atin ng kaluguran. Ibig sabihin, yan ba ay nakapagpapalapit sa atin sa ating Panginoon Diyos? Maaring sabihin natin nalulugod naman ako pag kasama ko yung mga kaibigan ko. Kung ano yung ginagawa, pero nandun ba yung Diyos? No? At minsan, kinakailangan nating matalo, we need to lose. Nawawala sa atin yung mga kaibigan natin na sabihin natin, yung ating dating gawin. Kasi yung kaibigan, hindi naman nawawala yan kung tunay mong kaibigan yan. Kasi nga po, ang tunay na kaibigan, sabi nga ay nagbibigay ito sa atin ng isang pangunawa ng understanding. A friend is a gift of God na makikita natin, na nakakasama natin through thick and thin. Kaya nga po, very rare ang mga kaibigan na yan. Kung ang kaibigan mo ay masasabi mo nandun lang sa ginhawa, ay masasabi mo hindi mo siya tunay na kaibigan. Bakit? Kasi nga po ay maaring dahil lang doon sa personal interest. Katulad ng ating tinatalakay ngayon, we need to lose and win. Ito ay bahagi na kung saan pinapakita sa atin ng Panginoon at tinuturo sa atin ng Panginoon ano ba yung mga dapat nating alisin sa ating buhay. Again, yung kaibigan, kung hindi man sila naging totoo sa iyo, at least totoo ka sa kanila. Ibig sabihin, kung sila ay lumapit sa iyo, patuloy pa rin. Pero sabi nga, hindi to the point na para abusuhin ka. Sabi nga, to the point, you need to use also your wisdom sa mga bagay na ano ang tama at puri-puri sa ating Panginoon. Kaya nga parang ang mga bagay nito ay tila nawawala tulad ng sariling ambisyon at nagiging daan para sa mas mataas na layunin ng ating Panginoon Diyos para sa ating buhay. Kaya makikita natin, may mga inaalis sa atin ng Panginoon Diyos at merong inilalagay. At doon natin nakikita yung lose to win ito. Bigyan natin ng analogy. Parang pagtatanim po yan ng buto. Di po ba sa pagtatanim ng buto, para makuha natin o para po tayo makakuha ng magandang ani,
kailangan muna nating itanim ang buto sa lupa. Tama po ba? Hindi naman pwedeng pagkabili natin, no, wala na tayong gagawin. No? Para katulad ng salita ng Panginoon Diyos. O pagtanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus bilang isang regalo, wala na tayong gagawin. Sabi nga po, ang buto ay parang ating mga sariling interes o ambisyon. No? Sabi nga nandun yan. Kapag itinapon natin ito sa lupa, ito ay parang pagsasakripisyo ng ating mga sariling kagustuhan. No? At kung tayo ay tinanim natin ito, kinakailangan po nating alagaan. No? At katulad ng ating pananampalataya, ganun din. Pagkatapos itinanim, ito kailangan po nating alagaan, bigyan ng tamang kondisyon, tulad ng tubig at sikat ng araw. Ano ho? Sa ating buhay, ito po ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Kahit minsan ay mahirap. Di ba? Minsan nandyan yung sakripisyo no? Di ba? Yung pag-aalaga natin dyan, nandyan yung gigising tayo ng maaga, no? O kaya minsan kung kinakailangan, minsan mapupuyat tayo o mag-extra mile tayo. Minsan gagastos talaga tayo. No? Pero sabi nga po, pagdating ng panahon, nandiyan pong pag-ani. No? Sabi nga sa tamang panahon, ang butong ito ay tutubo at magiging isang puno o halaman na nagbibigay ng bunga. Ang bunga ay simbolo ng mga pagpapala at buhay na nagmumula sa ating pagsunod sa Diyos. Sabi nga po, ang tunay na kasiyahan at fulfillment ay nagmumula sa ating mga sakripisyo at pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Ang Matthew 16 verse 24 ay isang paanyaya po sa atin sa ating mananampalataya, no, na talikuran ang sariling interes at yakapin ang mas mataas na layunin sa buhay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, di ba, marami po ang nagsasabing mga Kristiyano na nung sila naging Kristiyano, parang nawala na sila doon sa buhay ng secular, no? Yan yung pag-iinom, susugal, no? Inaalis. Kaya nga ang laging iniisip ng bawat tao, pag ikaw ay sumama sa pagiging born again, ay marami ng bawal. No? Hindi po siya actually hindi siya pinagbabawal ng sabi nga ay sabihin na bawal mo nang gawin, no? Pero kaya ito po ay sinasabing bagay na hindi pinagbabawal ay kinakailangan maging kusa sa iyo. No, bakit? Kasi hindi mo makatutulong sa iyo. At kahit anong isipin natin, kung tayo ay magsusugal, no? Maaring sabihin natin ito ay paglilibang, no? Pero tandaan po natin, maraming bagay para ituon mo ang paglilibang, no, sa iyong buhay na makapagbibigay ito ng kaluwalhatian. Tulad nga sa mga bagay na dapat na kapuri-puri, sa dapat na pwede nating mapakinabangan. Sabi nga, pwede nating gamitin ang mga tamang paraan, tamang dahilan. Sabi nga, minsan kasi ang mundong ito ay pag sinabing marami kang barkada, marami kang kaibigan, mabuting tao ka. Mali, Kasi bakit? Kasi minsan yung pang mga barkada, pag ikaw ay napasama sa maling tao, maling barkada, yan din ang magsisilbing lason sa iyo. Yan din ang magsisilbing, sabi nga ay kapahamakan sa buhay mo. Sabi nga marami ang nasa kulungan ngayon, ang nadamay lang, nasangkot lang, no? Sangkot sa nakawan, sangkot sa pagpatay, sangkot sa anumang bagay ng krimen, no? Dahil sa maling barkada. Subalit kung ating titingnan at susundin ang salita ng Panginoon Diyos, ay ito po ay hindi pagbabawal, kundi pagdi-disciple, no? Na kung ating titingnan ang bahagi nito na pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos, pinili ngayon natin na tayo ay maging disipulo ng ating Panginoon Kristo. Meaning to say, ito po ay nagbibigay sa atin ng tamang katwiran at layunin sa ating buhay upang paano natin harapin ang masaganang buhay na ipinangako ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Sabi nga po, ang tunay na discipleship ay nangangailangan po ng sakripisyo, ngunit sa proseso, matutuklasan po natin
ang tunay na kahulugan ng buhay. Na sa pamamagitan ng pag-alis sa ating sarili, no, itulus, tayo ay tunay na magwawagi. Sabi nga sa atin ng Galatians 2 verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. So doon ba tayo nananalig sa isang buhay, sa isang kaibigan na nagbigay ng buhay para ibigay at magkaroon tayo ng buhay? Ibig sinakripisyo niya yung kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na ganap. Hindi para magsugal tayo. Hindi para sirain natin yung ating sarili. Hindi upang ibigay natin yung ating buhay na ito doon sa tunay na nagbigay din sa atin. Yun ba ang pagkakaibigan? I think mas maganda yung pagkakaibigan na binigay ni Kristo kaysa doon sa mga mawawala sa atin. Na kumisan parang malungkot ang buhay. No? Kung wala itong mga kaibigan ko ito. Tingnan muna natin, suriin muna natin yung ating mga kaibigan. Sabi nga ang pagkakaibigan, malalaman mo kung ang tunay mong kaibigan sa dulo ng iyong kagipitan. Doon mo malalaman kung sino talaga yung mga kaibigan mo who will remain in you. Yung panahon na ikaw ay nangangailangan, yung panahon na ikaw ay namimigati, nandun ang kaibigan. At isang napakaganda example niyan na hanggang sa ngayon, His name is Jesus Christ. Hindi kanya iiwan. Kaya nga dito sa binasa natin, sa sinabi ni Apostol Pablo, si Kristo na ang namumuhay sa atin. Christ live in us. Sabi nga, wala na sigurong hihigit pa sa ginawa ni Kristo para hindi natin siya sundan. Para kumisan, ikumpara natin yung buhay natin na sinasabi nating maraming bawal. Mga kapatid, ang tunay na buhay ay hindi nakabatay sa ating mga personal na hangarin, kundi sa buhay ng ating Panginoon Kristo na nananahan sa atin. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, natutuklasan natin ang ating tunay na pagkatao at layunin. Ito po yung nagdadala sa atin ng tunay na tagumpay. At yan ang tagumpay. Ang buhay na kumisan nawawala, something loose to us. Nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng trabaho, parang nawalan ka ng mahal sa buhay, parang doon na rin natapos ang mundo mo. Pero you have Christ. He is the author and the finisher of our faith. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Maybe iniaalis sa atin ng Panginoon ang mga maling pag-uugali natin para manalo tayo. Maaaring inaalis ng Panginoon ang mga maling tao sa buhay natin para manalo tayo. Maaaring inaalis ng Panginoon ang mga pagkakataon sa ating buhay, negosyo, trabaho, whatsoever, upang bigyan niya tayo ng mas maganda, mas maayos. Sabi nga rin sa atin sa Philippians 3, verse 7 to 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Amen. Sabi nga ng Matthew, Luke, and Mark, no? Anin ko mga bagay na ito sa mundong ito. Kung ang iyong kaluluwa naman ay mawawala. No? Isang bagay. No? What a profit of man. No? Sabi nga niya doon. At dito po sa ating
sa Philippians 3 verse 7 to 8. Ito po yung nagpapakita o pinapakita ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay na dati niyang itinuturing na mahalaga ay naging walang halaga sa harap ng pagkilala sa ating Panginoon Kristo. No, ang tunay na disciple o sabihin natin discipleship ay nagdadala sa atin ng punto, no, o isang analyzation, isang pagbubukas isipan sa atin, no, ng sabi nga ay ng maaring sabi nga ay magdala sa atin ng sa proseso ng pagsasakripisyo at makikita rin natin na dito natutuklasan po natin na hindi matutumbas ang halaga ng pagkakaroon ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. At sa ating buhay na ito, no, at sa ating sabi nga masarap magkaroon ng kaibigan. No? Sarap ng maraming kakilala, no? Katanguan, no? Masarap po ng ganon. Pero hindi po lahat yan masasabi mong kaibigan. Most of them, baka mga tik-tik pa yan. No? Pinag-iisipan ka na ng masama. No? Kaya nga, napakahalaga mga kapatid. No? Nasa buhay natin, hindi rin tayo maging mapagduda sa kapwa. Kundi, dali natin si Kristo sa anumang relasyon sa ating buhay. At dyan, magiging tama ang ating pamantayan. Dahil ang Panginoon Diyos natin, hindi niya tayo kailanman pababayaan. At anuman ang desisyon na ating isinuko sa Kanya, tiyak na tayo ay Kanyang sasamahan. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating tinatalakay nito, lose to win. Dito sa Matthew 16:24, may mga mahalagang babala. Dapat po nating, sabi nga ay, gawin, no? Bilang tayo po ay mananampalataya at kasunod na ating Panginoon Kristo. Ano po? Unang babala, pagkakaroon ng maliit na pangunawa sa sakripisyo. Minsan, minamaliit natin yung sacrifice na yan. Ano? Isang pangunahing babala ay ang pagkakaroon ng maling pananaw. No? Ano nga ba yung sacrifice na ito? O yung maling pananaw sa sacrifice. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagiging disipulo ay madali at puno ng pagpapala. No? Tunay naman, no, na talagang pagpapalain ka ng Panginoon Diyos. No? Subalit, sabi nga, kaakibat nito, kaya nga po bago natin hangaan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga material blessing, siguro hangaan muna natin ng Diyos. Kasi bago niya natanggap ang blessing na yun, siguradong maraming inialis ang Diyos sa buhay ng taong pinagpala. Kaya nga sinabi natin Panginoon Jesus na ang tunay na pagsunod ay nangangailangan ng pag-deny sa sarili. You need to deny yourself. Sabi nga, carry your cross. Pasanin mo ang iyong krus. Ang hindi pag-unawa dito ay maaring magdala sa isang tao sa pagkabigo. No? Kaya nga po yung mga taong madaling mabigo, madaling sumuko, no, pag may nandiyan na yung problema, ang hirap pala maging Kristiyano, no? Ang hirap po palang maging pastor, ang hirap po palang sumunod sa ating Panginoon. Ang hirap maging born again. Bakit? Kasi nga po, ayaw niyang iwan ang buhay niya. Ayaw niya sumunod sa ating Panginoon. At makasusunod lamang tayo sa Panginoon kung kilala natin ang Panginoon Diyos at kung nakikilala natin ang Panginoon Diyos, unti-unti nating nakikilala ang sarili natin. Kaya nga po sa ating patuloy na pagbabasa ng Biblia, no, ito ho ay magbibigay po sa atin ng tamang pananaw, direksyon sa ating buhay. Sabi nga, para tayong naka-Waze, meron tayong Google Map, meron tayong Waze, meron tayong direksyon, meron tayong salamin, meron tayong kalakasan. Ito po ang Biblia. At nakasulat, napakahalaga po. Panganib ng pagsisisi at pag-atubili. Tayo po ay dumako na rin naman doon. Ito na rin yung ating gawing ikalawang puntos.
ng panganib sa pagsisisi at pag-atubili. Nandiyan na yung pagsisisi, no? At kung minsan nagdadalawang isip ka, ano kaya magbabasa ako ng salita ng ano kaya ito kaya yung pinagagawa sa akin ng Panginoon, no? Tandaan po natin, kapag hindi sinabi pag wala sa Bible, huwag po nating sundin. Pero marami tayong mga bagay sa buhay na sinusunod natin kahit wala sa Bible. Suriin muna natin yung ating mga sarili. Suriin muna natin yung ating mga gawa. Kasi baka magsisi po tayo. At doon sa ating mga pag-aatubili na ito, baka nga sabihin natin it's too late. Kung hindi tayo handang talikuran ang ating mga sariling interes, maaari tayo makaranas ng pagsisisi sa uli. Ang pag-aatubili na isuko ang mga bagay na mahalaga sa atin ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad sa pananampalataya. Ang warning na ito ay nag-uudyok sa atin na suriin ang ating mga puso at isip. Katlo, pagsubok at pagdurusa. Isang babala ang katotohanan na ito sa ating buhay, na ang pagdadala ng krus ay maaaring magdala ng pagdurusa at pagsubok. Hindi ito isang madaling daan at may mga pagkakataon na tayo ay mahihirapan. Ang hindi paghahandang harapin ang mga pagsubok na ito ay maaaring humantong sa pagtalikod sa pananampalataya. Minsan, di ba, natatakot tayong harapin ang mga pagsubok. Pero, tandaan po natin, walang pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang lampasan. At po yung malalampasan natin kung ipagkakatiwala natin sa Kanya. Again, siya po ang may-ari ng buhay natin. Siya lang ang nakakaalam kung kailan ito magtatapos at kung paano ito magtatapos. Ganon din sa lahat ng mga pagpapalang material sa ating buhay. Dahil ang lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon Diyos upang ating magamit for His glory. Kaya nga ang katanungan, ginamit ba natin ang lahat ng meron tayo ngayon? Pamilya natin, mga negosyo natin, trabaho natin, mga kaibigan natin, lahat ng bagay na meron tayo. Ginamit ba natin sa ating Panginoon? Now, if we realize yung mga bagay na yan, maaring kumisan dahil sa impluensya ng ating paligid, ng ating environment, maaring nung minsan naligaw tayo. Pero nung natagpuan natin ang salita ng Panginoon Diyos, nakikita na ngayon natin ang mga mali nating gawi, mga mali nating prinsipyo, mali nating pag-iisip. Tanong, sinusunod ba natin kung ano sinasabi ng Biblia? O nagwawalang kibo na lang tayo? At parang tila ba hindi natin napakinggan, hindi natin nabasa. Minsan nagiging selected memories lamang tayo. Minsan nagiging selective response lang tayo sa ating mga nababasa, nakikita, naririnig. Minsan kung ano lang yung, sabi nga, yung makapagbibigay sa ating sariling interest ng yun lang yung ating pakikinggan. Tandaan natin, yan po ay nakasulat sa Biblia o sinasabi ng Panginoon. Nandyan din po yung pagsusuri. Hindi naman basta tanggap lang ng tanggap tayo. Suriin natin. Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? Kaya sa ating talakayan ngayon, ano nga ba yung dapat natin gawin bilang mga tagasunod na ating Panginoon Kristo? Una, mismo doon sa ating talata, doon na tayo kukuha. Sabi niya doon, deny yourself. Deny yourself. Ang unang hakbang na ito, sa tunay na discipleship, ay ang pagtanggi sa sariling interes. Hindi naman ibig sabihin hindi ka na magiging masaya. Kundi
i-align natin yung ating interest sa kalooban ng Panginoon Diyos. Dapat tayong maging handa na iwanan ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay nangangailangan ng matinding desisyon at commitment. The word is commitment. Committed ba tayo? At paano tayo nagiging committed? Maraming paraan na pwedeng ibigay sa iyo ang Panginoon. No? Sabi nga kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kaya nga po ang pagbibigay sa atin ay may kanya-kanyang kaloob. That is the 9 gifts ng ating Panginoon. At yung kaloob na yan ibinigay sa atin ay dapat natin magamit upang ito ay mamunga. At doon natin makikita ang fruit of the Spirit sa ating buhay. Ikalawa, take up your cross. Dalhin ang iyong cross. Huwag tayong matakot. Ang pagdadala ng cross ay simbolo ng ating kahandaang harapin ng mga pagsubok at sakripisyo. Dapat tayong maging handa na magtiis at makaranas ng mga pagsubok para sa ating pananampalataya. Nape-persecute ka ba dahil sa iyong pananampalataya ngayon? Marami bang kaibigan mo ngayon ang hindi ka na pinapansin dahil sa pananampalataya mo ngayon? Marami bang gawain dati na yung ginagawa, mga bisyo o ano pa mang kasalanan sa iyong buhay na hindi mo na ginagawa ngayon? That is carry your cross. Hindi madali. Pero tandaan mo, yan ay magbubunga. Kung paano ka hubugin ng Diyos. At doon na tayo papasok sa huling puntos. Sumunod kay Kristo. Sabi ng Panginoon, follow me. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, follow me. Sumunod tayo sa ating Panginoon sa Kristo. At ito po yung huling bahagi ng talata. At isang panawagan sa atin na sumunod sa ating Panginoon Jesus. Dahil maaaring we lose ourselves, but we win through Jesus Christ. Dahil doon tayo magtatagumpay. Pag inalis natin, if we lose ourselves, if we deny ourselves, ito po yung nangangahulugan ng pagbuo ng isang relasyon sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Pagkilala sa Kanyang mga turo at pagsunod sa Kanyang mga halimbawa. Ang tunay po na pagsunod ay hindi lamang salita, kundi gawa. Pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng pagmamahal, pagkakawang gawa, at pananampalataya. Mga kapatid, dito po ako magtatapos at sa ating pagtatapos, isang panawagan po ng ating Panginoon Jesus to deny ang ating sarili. Dalhin ang krus at sumunod sa Kanya. Maybe we lose, alin yun? Nawala sa atin yung ating sariling interes, kasalanan, and then we win because of Christ. We lose to win. Ito po ay hindi isang mababaw na hamon at kailangan po natin ng isang radikal na pagsuko. Ito ang daan patungo sa tunay na kalayaan at buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay nag-aatubili o takot sa sakripisyo, tandaan natin, ang krus ang daan patungo sa tagumpay. Kaya nga pinili ng Panginoon Diyos yan. Bakit? Para tayo ay iligtas niya. Sa pagtalikod natin sa ating sarili, hindi tayo nawawalan. Nagkakaroon tayo ng higit pa. Ang buhay na ibinigay natin ng ating Panginoong Hesus sa krus ay patunay ng pag-ibig at pagsunod sa Kanya na nagbunga ng kaluwalhatian. Nawala man sa atin ng lahat, kaibigan, o ano pa mang bagay na nawala sa atin, pero tandaan natin, ang Panginoon Diyos, kaya inaalis niya sa atin ang lahat ng bagay na yan, ay dahil hindi makatutulong sa ating pananampalataya. At maaring magbunga ito sa atin ng kapahamakan sa huli.
Kaya't maging matatag sa paglakad sa landas ng discipleship. Hindi ito madali, ngunit hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang banal na Espiritu. At siya ang ating lakas at ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kaya nga po, isang hamon sa atin. Araw-araw, piliin natin mamatay sa sarili. We need to lose to ourselves. At yakapin natin ang krus. At umakbang ng may pananampalataya. Sabi nga mga kapatid, ang lahat ng sakripisyo ay magiging sulit kapag sinabi sa atin ng Panginoong Hesus sa atin, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of many things. Share in the joy of your master." Matthew 25, verse 21. Again, mga kapatid, manalig po tayo. Sumunod ng buong puso. Maaring sa pagkalugi mo sa mundong ito, tandaan mo, panalo ka naman sa Diyos. Purihin natin, Panginoon Diyos, at yan po ang ating the path of true discipleship. Lose to win. At ngayon naman po, sa aking para sa oras na ito, bagamat siya po ay may karamdaman, no? Akala ko nga po ay hindi babangon, pero talagang he take the cross. As she take the cross, no? At purihin ng Diyos sa buhay mo. At ngayon naman, pakinggan po natin ang kanyang reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po ay sa ating napag-aralan ngayon ay talagang kinakailangan nating pasanin ang ating cross at itakwil ang ating mga sarili. Dito po, ang pagtalikod at pagkilala sa sarili ay kailangang itakwil mo ang iyong mga nakasanayan na sa makabundong gawain. Gaya sa ating pamilya. Kung minsan kailangan nating isantabi ang ating sarili sa sariling kagustuhan at pangangailangan para sa ikabubuti ng ating pamilya. Halimbawa po, maaaring kailangan natin magsakripisyo ng ating oras, pera o personal na ambisyon upang suportahan ang ating pamilya. Gayon din ang ating Panginoon. Kailangan nating talikuran ang mga bagay na makamundo at hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Gaya ng pruning, inaalis ng Panginoon ang mga hindi kailangan sa ating buhay upang sa ating ikabubuti. Pruning is training, not punishment. You are pruned to bear more fruit. Kaya inaalaw ng Lord ang discomfort. Gusto niya to promote you. Dito rin po na pag-aralan natin kung paano natin papasanin ang ating cross. Pasanin mo ang iyong cross sapagkat kung tapat at tunay ang pagsunod mo kay Lord, kailanman ay hindi ka niya iiwan at pababayaan. Tapos sa pagsunod kay Jesus, napaka-importante po ang pagsunod sa ating Panginoon. Kasi kung walang pagkilos na mabago ang buhay natin, walang mababago sa buhay natin, unahin po natin ang ating Panginoon at ang blessing at pagpapala ay susunod sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Yun lamang po. God bless po. Amen. Praise God. Dahil dyan, tayo po ay dadako na sa ating mga partner online. Unahin ko na pong batiin ang pamilya na aking asawa, ang Castillo Mandigma. At sa ating comment section, kasama natin ang ating mga kapatid, no? Pinangunahan tayo. Ikaw daw nandito sa aking comment section. Siyempre, ang pamilya ng mula po sa San Pablo, no? Dito sa may Carmelite, no? Ay ang pamilya ng Azucena Tanyo. Kasama po natin ito mag-asawa, no? Si Ate Carmeline at si Brother Arthur, no? Shout out sa buong angkan ng Azucena at Tanyo family, no? Yan, kasama po natin ang mag-asawa. Bagamat magkalayo sila, no? Tama ba? Nasa Barcelona yung isa. Hindi ko alam kung nakaalis na.
No, Barcelona nga po ba? Yan. At si Ate Carmeline naman ay nandito sa San Pablo City. No? At yan, kasama rin po natin sila ngayon. Salamat po at God's morning mga kapatid, Ate Len at Brother Arthur. At sinugundahan po yan ni Nanay Gori, no? Mula po sa ating church dyan sa Bulacan. No? Ciao, kasama po natin ngayon at patuloy na yan, pagpalain ng bawat isa. Yan, sinundan naman po tayo ni Nay Winnie mula po sa lugar ng Villa Escudero, ang Patual Dalangin Family. Yan. Yan, kasama rin po natin mula po sa Dubai ang ating kapatid na bagong promote, tama ba? Yan, congratulations. Kay kapatid na mula sa Dubai, no, kay Maria Bunyalos, no, diyan sa Dubai, no. Kasama rin po natin. Yan. Yan. At mula naman po sa bayan ng Liliw, ang bayan ng Magigiliw, kasama rin po natin ang Arosena family. Ano ho? Sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. Yan. Ganun din po. Yan. Ito, prayer request ni Nanay Goyi, no? Kalakasan para kay Gloria Alejandrino. Yan. Okay. Kagalingan ni Tia Kinay, kagalingan ni Kuya Chris Artillaga, mula naman po kay Nay Winnie. Yan, kagalingan at kalakasan ni Jezebel, no? At kalakasan ni Nanay Lina Silang. Naoperahan na kaya si Nanay Lina? Kalakasan ni Josie Calabia. Yan. Yan. Salamat po, Nay Winnie, for prayer din sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. At kasama rin po natin mula po sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado. Yan. At syempre mula ulit sa Bacolod. Yan, ito yung mga ating mga regular na talagang nakakasama natin. Yan, ang pamilya Pios, no? Kuya George Pios, kasama rin natin. Yan, prayer request din ulit. Pag-iingat kina Gabi, Jerome, Anthony, Julius, Chai, at Ella. Yan. Okay. Pag-iingat din kay Ian. Yan, mga prayer request. Mula po kay Nanay Gori. Yan, God's morning. Sabi nga, okay. Ayan, salamat din po, Nay Gori, para sa prayer din sa aking mga anak, kay Kyle at kay Casey. Siyempre, kasama rin natin ang aking pinsan ngayon, no? Lagi rin natin nakasama si Ate Lilibet Chua Getgano. Shout out yan sa Alamada. Kila Uncle Sid, no? At kila Mamang, yan. Salamat sa... Yan, sabi dito, pasasalamat naman, no, sa dumating na visa ni Lorena. Congrats, mabruk, no? Yan. Yan, okay. Yan. Jimmy Gunyo, where you na? Oo nga, no? Namiss na rin natin si Kuya Jimmy, no? At ganun pa man, saan man siya naroon, ay ingatan siya ng Panginoon, no? Yan. Pag-iingat, no? Prayer requested, pag-iingat kila Maria at Lorena. Yan. Okay. Siyempre kasama rin natin ang Kuya Chris sa Bulacan Chao. Yan. Siyempre kasama rin natin mula Santa Rosa, Laguna, si Caroline Mercado. Yan, aking kapatid. At siyempre, shoutout na rin sa aking nanay. Diyan. At sa aking mga pamangkin at aking anak. Yan. Okay. Sino pa? Nandito. Yan. Prayer request din. Ingatan mo po ang panganganak ni Nicole. Yan. Yung aming worship leader. Siyempre. No? Laging kasama sa prayer natin yan. Si Sister Tiff. No?
Yan. At kasama rin po natin mula po sa Rizal, Laguna. At lagi rin nating nakakasama ito. Mula po sa St. Peter. Ano po ang manager ng St. Peter. No? Kay Ma'am Hazel Esmundo. Kung wala pa po kayong plan ng St. Peter, pwede po kayong lumapit sa ating magandang manager ng St. Peter. Kay Ma'am Hazel Esmundo. Yan. At okay. Yan. Ano pa? Okay. Praise God po. Naiwini. Sa Diyos po ang kapurihan. Yan. Prayer request din ni Ate Gloria. Pag-iingat para kay Pastor Ed Srona. Amen. Yan. Okay. Praise God. Okay. At diyan po tayo magtatapos mga kapatid. Wala na siguro. No? At purihin ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po, tayo po ay sa ating pagtatapos at pasamantalang paghiwa-hiwalay. No? Tayo po ay tapusin po natin sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, tunay nga Panginoon, na ang iyong katuruan ay pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang siyang Panginoon dapat naming lakaran. Bilang iyong mga tagasunod, we lose to win, Panginoon, the true path of the discipleship. Lord, salamat, Panginoon, sa mensaheng ito na siyang nagbibigay sa amin ng tunay na direksyon upang lakaran namin ang katotohanan. Minsan mahirap, Panginoon, na alisin ang mga nakasanayan sa aming buhay. Kaya kami po, Panginoon, ay humihingi ng lakas, patnubay at yung gabay sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu upang mapagtagumpayan namin ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoong patnubayan, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga nagkakandak ng Bible study na siyang nagbibigay ng tunay, Panginoon, na direksyon upang mapag-aralan namin ang tunay na yung salita. At patuloy namin idinadalangin din, Panginoon, na turuan mo po ang bawat isa na magkaroon ng personal devotion sa bawat oras, bawat araw, Panginoon, na iyong ipinagkakaloob sa amin. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtalaga, Panginoon, ng tamang oras upang makita namin at matutunan ang bawat salita mo sa aming buhay. Patuloy po namin kayong pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng ito at kami rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Una, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga kapatid, especially ng aking asawa, Panginoon, na siya ay nagsasuffer ngayon, Panginoon, ng sakit ng lalamunan at masamang pakiramdam, Panginoon. Ganun din, Panginoon, aming mga kapatid na nabanggit, Panginoon, mga prayer request, Panginoon, sa mga taong aming nabanggit kanina, Panginoon, patuloy kaming nananampalataya at nananalig sa kagalingan na iyong at lakas na iyong pagkakaloob. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. Maging ito man ay pinansyal, Panginoon, patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, na ang mga gamot na kanilang iniinom, mga doktor na siyang sumusuri, mga nurses na sumusuri sa kanilang karamdaman, ipagkalooban mo ng wisdom upang maibigay ang mga tamang gamutan at pangangailangan ng bawat isa. Ganon din sa aming mga negosyo, sa aming hanap buhay, sa aming relasyon, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, na ikaw po ang pumagitna sa lahat ng ito at pagkalooban mo kami ng mga bagay, Panginoon, na aming kailangan. Lord, kasangkapan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat ng ito ay matugunan. Mga bagay, Panginoon, na nakikita, nalalaman at hindi namin nalalaman at hindi namin nakikita. Ikaw po magpuno sa mga bagay na ito at patuloy na pagkalooban mo kami ng lakas at katagumpayan sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sasabihin. Panginoon, muli sa pagkakataong ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan at bigyan mo po kami ng gabay, Panginoon, sa lahat ng landas ng aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you in this our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, salamat mga kapatid. At purihin ang Diyos sa inyong buhay. At dito po tayo nagtatapos. God's morning, everyone.